Alright guys, today gagawa na natin ng video kung paano ba mag-provide ng liquidity sa Ronin at paano tayo kikita ng 60 up to 80% APR sa pamamagitan lamang ng pag-provide ng liquidity. So, syempre, unang-una, ang kailangan natin is Ronin Wallet. So, kuha kayo ng extension yan. And also, meron din to sa ating mga mobile phones. Download lang kayo ng Ronin Wallet app. Available yan sa Android and also sa iOS. Tapos, syempre, kailangan mo maglagay dito ng laman. So, para makapaglagay ka ng laman dito, ang ginagawa ko is gumagamit ako ng OKX. Doon ako bumibili ng RON, tapos from OKX, withdraw ko papunta rito. Okay? So, yung address niyan, ano mo lang, kakopy mo lang yan, copy address, tapos, i-paste mo doon sa yung RON, sa yung OKX na wallet. Pag mag-withdraw ka na ng Ronin. Tapos, pag na-withdraw mo na, and also pala sa mga wala pang OKX account, meron akong link na nasa description box sa baba. So, kung wala pa kayong account sa OKX, is pwede nyo yung gamitin. Bakit OKX yung ginamit ko? Kasi guys, wala namang RON sa Binance and wala rin RON sa Bybit. And the best choice is yung OKX na. And so, mura lang din naman yung nila, yung transaction fee. Tapos, meron din silang P2P sa mismong exchange nila. Alright, so balik tayo dito. Pag nakapaglagay ka na ng RON dito sa iyong wallet, yan, meron na akong RON. 6 RON. So, ito, for example lang to. Pupunta tayo sa katana.roninchain.com. Yung mga link na gagamitin ko sa video na to, ilalagay ko na lang sa description box sa baba. Okay? Tapos, punta tayo sa farm. Tingnan natin kung saan tayo maganda makapaglagay ng farm. Kung makikita nyo, iba-iba yung pair ng RON XS. Guys, yung liquidity providing at saka yung staking, magkaiba yon. Kasi ang staking is single token lang siya. Kumari sa RON lang i-stake mo, walang ka-partner. Dito sa liquidity pool, or pag-provide ng liquidity, kailangan may ka-partner yung RON natin. So, ito yung mga choices. RON AXS, RON SLP, RON USDC, and RON WET. Ako, personally, dito ako nakalagay, RON WET. Pero ang pinaka-safe dito, in terms of sa risk management, is itong RON USDC. Bakit ganon? Kasi, ang risk mo lang dito is kapag bumaba yung presyo ng RON. Okay? Kasi USDC, stable naman yung price niya, hindi naman nababago. $1 lang yan eh. $1 pa din yan. So, ang risk mo lang is pag bumaba yung presyo ng RON. Unlike dito sa RON and WET, ang risk mo dito, pwede silang bumaba pareho. Unlike dito. Pero ang kagandahan naman dito sa dalawa na to, pwede rin silang tumaas pareho. Dito naman, hindi ito tumataas yung USDC. Stable lang yan. RON lang yung pwedeng tumaas. So, ito yung papakita lang ko sa inyo. Quick look lang. Ito, kung makikita nyo, meron akong total stake na $9,000. Nung nilagay ko to nung November, ito siya isang wallet ko, kasi binigyan ako ng loan ng credit card. Inoffer nila ako. Sabi ko, sige, get ko. Ang price pa lang nung Ronin yan, around that time, is 0.5 something. So, magkano na ngayon? 2 plus $2 may get. So, times 4 na yung presyo ng Ronin. So, ito guys, ano lang to? Nung in-stake ko to dito, nasa around $4,500 lang to. Total. Dahil lumaki yung presyo ni Ronin, tumaas din yung value ng liquidity pool ko. Gets nyo? So, pag in-stake ko to, pag nilabas ko na yung pera, imbis na $4,500 lang yung makukuha ko, yung initial na in-stake ko, nagiging $9,348 na siya ngayon. Kasi tumaas yung presyo ng RON, and tumaas din yung presyo ng WET. So, tatanungin nyo, bakit hindi nag-add up yung math? Kasi kung 0.5 something ko lang nabili yung RON, tapos $2 may na ngayon, dapat times 4 na yung value. So, 4.5 times 4, dapat nasa Nasa 18K. Diba? Kasi guys, naiwan yung WET na pair. Tumaas ba yung presyo ng Ethereum? Yes, pero hindi siya nag-times 4, kagaya ni RON. Okay? So, kung ang Ethereum nito, that time, nung mga bandang November, is around $1,800. So, magkano ngayon? $2,200. So, ang inangat lang niya is $400. Hindi man lang siya nag-doble yung price. Gets nyo? So, kapag nanatiling times 4 yung presyo ni RON sa $2, tapos si Ethereum, nag-times 4 na rin yung presyo mula nung binili ko siya nung November, last year, magiging times 4 na rin yung value ng ating liquidity pool. Nagigets po ba? Unlike dito sa RON USDC na pair, kapag tumaas yung Ronin, sabihin natin kapag nag-times 4 times 5, yung value nung in-stake natin na liquidity, hindi magka-times 5. Kasi yung pair niya, USDC, hindi nagbabago yung presyo. Gets? Tataas yung pinrovide mo liquidity pero hindi ganun kalaki. Pero again, ito yung mas safe
sa mga low risk appetite, ito yung mas okay sa inyo. Pero kung medyo aggressive yung risk appetite mo, tapos alam mo naman, mataas naman yung chance na tumaas pareho yung presyo nitong RON and WET, dito ka. Dito kasi sa RON AXS at saka SLP, hindi na ako masyadong bullish sa AXS at saka sa SLP eh. So kaya dito ako lumagay sa RON and Ethereum pair. Okay? So balik tayo sa isang wallet ko. Papakita ko sa inyo kung paano mag-provide. Okay. Balik tayo ngayon sa swap. So meron akong 6 RON. Sa pag-provide ng liquidity guys, dalawa kailangan mo, di ba? Kailangan mo ng RON and kailangan mo ng what do you call this? Kailangan mo ng Ethereum or USDC pang-provide dito sa liquidity pool. Ito yan, pool, tapos add liquidity. So ako, bibili ulit ako ng WET. So meron akong 6 na RON. Ang kalahati niyan 3, di ba? Eh di 5 na lang kasi kailangan natin pang-gas fee mamaya eh. So 2.5 RON. Palit natin sa Ethereum. Swap. Confirm. Confirm natin. Na-swap na. Pero dito di pa tapos oh. Pwede mo na i-X yan. Basta makita mo dito sa wallet mo na pumasok na yung Ethereum. Ito na. Okay na yan. Tapos punta tayo sa pool. And then, add liquidity ngayon. Okay. Tapos dito sa baba, yung kapares. WET. Tapos, i-max natin yung WET natin. Ayan. So, ito yung WET na to, ang katumbas niya sa Ronin, ito. Kasi guys, ganito yan. Kung magpa-provide ka ng $100 worth of Ronin, kailangan meron ka ding $100 worth of Ethereum or worth of USDC. Dapat parehas sila, dapat pantay. Okay? Tapos, approve natin. Confirm. Yan. Tapos, click natin yung supply. Confirm supply. Then, confirm. Okay na. Token submitted. Wait na lang natin mag-confirm yung transaction. Activities. Yan. Success na. Tapos, punta tayo sa farm. Okay. Una, swap. Pool. Add liquidity. Then, punta tayo sa farm. Tapos, dahil RON WET yung kinuha nating pair, dito tayo. Approve natin to. Confirm. Kung RON USDC naman kayo, syempre dito kayo. Okay? Yung APR niya guys, nagbabago yan Hindi yan fixed na 75, hindi yan fixed na 68. Ito, umabot pa to ng 90 90% eh. So, nagbabago yan. Kasi the more na marami nag-i-stake, lumiliit yung APR. Okay? So, pag konti lang kayo naka-stake dito na sa LP na to, mas malaki yung APR. Tapos, click natin yung stake. Pag na-approve na, then max. So, ito yung i-stake natin na LP tokens, RON WET. Kasi yun yung kinuha natin, di ba? So, we stake. Tapos, confirm. Then, submitted na. Wait na lang natin siya papunta rito. So, ayan na. Nakalagay na dito yung ating stake worth $11. So, today, January 24, 2024, ang price ni Ronin is $2.3. Ang price ni Ethereum is $2,200. Okay? So, next month, kung magdoble yung presyo ni Ron at magdoble rin yung presyo ni Ethereum, yung $11 na to, magiging $22 yan. Puwera pa sa na-earn mong 68% APR. Okay? Again, pwede ito mabago, pwede bumaba, pwede tumaas. Hindi yan fixed. Alright? So, pag bumaba naman yung presyo ni Ronin at presyo ni WET, yung $11 mo na nilagay dyan is hindi na $11 yan. Pero hanggat hindi mo naman siya ina-unstake at hindi mo binibenta, hindi ka pa naman talo. And again, for me, is sobrang goods na nito ngayon. Kasi guys, papunta na tayo ng bull run eh. Bull run na next year, hopefully. Kasi yun yung cycle ng ating market. So next year, probably bull run na. So itong pag-stake na to, so para sa akin low risk to eh. Tapos ang taas ng APR. So inaano ko talaga, tawag dito, ginarab ko talaga yung opportunity. Nag-provide ako ng LP na malaki. Iba-iba wallet syempre. Tapos nung in-offeran ako ng loan ng credit card, tinanggap ko. Again, dito applicable para sa lahat kasi ako eh. Meron naman akong extra fund. If ever na bumaba yung price, may pambayad ako sa credit card ko. Okay, hindi to tawag dito, advisable para sa lahat. Lalo na kung hindi ka responsableng tao pagdating sa pera mo. Okay? Tapos dito mo makakukuha yung refresh nga natin. Hindi pa lumalabas, naka-stake na eh. Ba't na-disconnect? Yan. Okay. So, ito na. Dito makikita yung claimable mo na rewards. Again, guys, ang reward dito is Ronin. RON token.
Tapos, pag gusto mo siyang i-claim, click mo na tong claim. Tapos, pag gusto mo ibenta yung RON na nakuha mo, punta ka sa swap. Dito, RON mo, pwede mo swap ng USDC. Or yung RON, pwede mo isend sa OKX mo, direct na to doon, para pwede ka na mag P2P. Benta mo na direct sa bank account mo, o kaya sa Gcash mo. Or, pwede naman, para kung di mo naman kailangan pa yung pera, para mas kumita ka pa, yung RON na makukuha mo dito, ako ganito ginagawa ko weekly. Nagki-claim ako dito weekly, kini-claim ko yung RON, tapos ini-stake ko ngayon. Dito sa app.roninchain.com/staking. Okay? So, ito, click mo na itong RON staking na yan. And, dito ka pwedeng mag-stake. Kung naka-claim ka na ng RON, pili ka lang ng validator mo. Again, ang pipiliin mong validator, dapat yung marami yung total stake. O kaya, itong mga may green na check na yan. Kasi may mga green na check na yan, automatic yan, everyday, pasok ka sa makakakuha ng rewards. Kasi dito sa total stake, guys, yung mga walang check, kapag yung validator mo hindi pumasok sa top 10 within that day, hindi ka makakakuha ng reward on that day. So top 10 lang yung pasok, top 10 dito sa mga walang check. Pero kung may check yan, governing validator, kahit hindi pumasok ang top 10 yan sa may pinakamarami na ka-stake, okay lang. Kasali ka pa rin sa makakatanggap ng rewards. Okay, tapos dito yung commission nila sa'yo, and dito yung APR. Dito yung average APR, and ito yung current APR or live APR. Annual percentage rate po ang ibig sabihin ng APR. Tapos para makapag-stake ka, kunwari, di ba, nakaklaim mo na dito ng RON. Naklaim mo na, so meron ka na dito ng RON. So 1 week ka naka-stake, nakakuha ka ng 1 RON. Grabe, di ba, laki. So click mo na itong delegate sa napili mong validator. Delegate, kung ilang RON i-delegate mo, 0.5 lang, kasi kailangan ko pang gas fee. Lockup period, once you delegated, you can only withdraw from this validator after 3 days. So 3 days lang naman yung lock period. After 3 days, kung kailangan mo nang gamitin yung yung RON mo, kung gusto mo na ibenta, pwede mo i-undelegate or i-withdraw mula dito sa staking. So click natin delegate, and then confirm. Got it. So okay, nakapag-stake ka na. Saan mo makikita yung naka-stake mo? Dito sa my staking. Yan. Oh, meron akong claimable rewards. Magic. Naiwan ko yata to dati. Kaya refresh ko lang The internet is mabagal Ayan. Bag lang pala. Akala ko meron libre So dito makikita kung ilan yung total mo na naka-stake, kung saan kang validator naka-stake, at yung claimable reward mo. Okay? So pwede kang mag-claim dyan. So ganun lang kadali mag-stake dito sa ating Ronin validators. Sa pagpili, again, piliin mo yung pinakamaraming naka-stake or yung may mga check na yan. Para sure ball, makakakuha ka ng rewards araw-araw. Okay? Pag gusto mo naman na magbenta, ito yung sa liquidity providing o yung LP mo na naka-stake, pag gusto mo nang tanggalin, pag ayaw mo na, click mo lang yung unstake. Pag na-unstake mo na yan, punta ka lang sa pool, tapos dito manage. Sige, tanggalin natin. Unstake tayo, para makita natin. Unstake. Also dito guys, wag kayong magpapawala ng Ronin. Kahit 1 RON mag-iwan ka para meron kang mga pang gas fee if ever. Pero meron naman siyang free transaction, pero mahirap na, baka maubusan ng free transaction. Mas okay yung meron kang extra na RON pang gas. Okay? So, confirm. Close. So pag confirm na yung transaction, pending pa Tagal 4K free lang yung ginamit ko, matagal. Ayun, done na. Punta tayo sa pool. Tapos, ito na yung liquidity na tinanggal natin galing dito. Tapos, manage, remove, max. Tapos, yun na, bumalik na sa'yo yung RON at saka wet mo. Tapos, approve mo lang ulit yan. Tapos, yan. Tapos, confirm. Tapos, remove. Confirm. Close. Pending pa. Ayan, tapos na. So, pagkatapos nun, natanggal mo na yung LP mo, bumalik na sa'yo yung RON mo. Ayan na yung RONin mo. Ito na yung wet mo na nilagay kanina. And pwede mo na siyang ibenta ulit. Swap mo dito yung wet mo, gawin mo na ulit siyang Ronin. Tapos pwede mo na ibenta sa OKX para ma-cash out mo na ulit. So yun lang guys, ganun lang kadali mag-provide ng liquidity dito sa Ronin blockchain para kumita tayo ng 60% up to 80% APR. So pag mas konti yung naka-stake, ito tumataas to up to 90% APR. So yun lang guys. Thank you for watching. Again, kung may napulot kang value dito sa video natin na to, don't forget to hit the subscribe button, also yung bell, and comment ka na din kung ano pa yung mga gusto mong malaman sa mga susunod nating mga video. Peace out, bye-bye, and God bless.